Pero sa senador, ang gulo kasi sa Senate, kaya sinasabi ko noon at na-misinterpret nga, na walang kwentang trabaho yan. Kasi ang dami-dami mong amo, 24, may palasyo pa, may Congress pa, may kung sino-sino pa. Kaya apakahirap talaga. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Update sa ating napansin doon sa pagbitiw ni Senate President, dating Senate President Mig Zubiri. Okay? Ay ito ngang si Senator Amy Marcos, may interview ito tungkol sa nangyari sa gulo sa Senado. Okay? Pakinggan natin si Senator Amy Marcos at meron akong napansin tungkol sa kanya. Parang umiiwas laman po sa issue itong si Senator Amy Marcos. Mamaya i-explain ko itong tatlong topic natin, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at i-share itong ating video, itong ating live sa Facebook at sa YouTube, ha? Mag-like and share para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay nating i-like at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba? And also guys, paki-subscribe, paki-follow sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow at subscribe na ba? So simulan na natin. Diba? Nakisabay ayon kay Ma'am Nelsky. Okay? Nakuha nila ang mga key position sa Senate. Marcos Jr., maraming salamat. Dapat hindi sila maghiwalay ng tatlo para may kakampi din sa Inday Sara. Correct. Exactly. 'Di ba? Bundaberg Farming Australia, binaboy na ni Lam ang Pinas. So sad talaga. Correct. Wala na. Hindi ko nga maintindihan bakit mangingialam pa sila dito sa Senado. Dapat ang Malacanang has equal power itong sa Senado. Bakit mangingialam? Yan na kasi ang aking masasabi ko nga ang kapal-kapal ng mukha nita. Sobrang kapal. So much with this talakayan, pakinggan rin natin ang opinion ang kapatid ng ating presidenteng Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Ang tanong dito, umiwas ba si Senator Amy Marcos sa issue na ito? Umiwas ba si Senator Amy sa gulo na ito? Dito natin yan malalaman, i-analyze natin ang kanyang interview, ang kanyang mga answers si Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos, pasok! Magandang umaga po, Senator Amy Marcos. Good morning po, ma'am. Good morning. Kumusta na kayo? Kami ay hilo pa. Mabuti po naman, Senator Amy. Ang una pong tanong namin, bakit po kayo napapirma o pumirma dito po sa resolusyon na sumusuporta po sa change of leadership in the Senate? Yes, totoo yun at tama naman. Pero ang totoo, huling-huli na. Ito, wais rin itong si Amy Marcos. Tinatanong siya, bakit ka pumirma? Para rin sinabi niyang napilitan rin siya. Tingnan niyo ang sagot niya. Ako, sabi nga nila, may 13 boto na and kompleto na. So, nakibaka na rin ako. Nakibaka rin siya. So, hugas kamay. Hugas kamay para hindi siya, alam niyo naman ang mga politicians. Okay? Para sa susunod na eleksyon, iboboto pa rin sila. Mga NP, dahil nasyonalista ko, 5 po kaming senador at sinabi nga na kumpleto na daw yung boto. Kaya maraming salamat si Buana, gayud ako. Ayan. Nakisama na ako sa aking mga kasamaan. Wala ako sa Marites talagang out of the loop. So yung kanyang reasoning, outro siya sa Marites. Are you sure, Senator Amy? Ikaw nga yung number 1 Marites dyan sa Senado, tapos ngayon sasabihin mo out ka dyan sa Marites? Sa totoo lang, Senator Amy, hindi ako naniniwala dyan. Kilala ka namin. Kilala ka namin na Marites ka. So wag mong i-reason out yung mga kwento mo na ikaw ay bumoto lang dahil nakibaka ka lang. Dahil kung saan-saan lupa-lupa ako umabot, nasa Mindanao ako, nasa Basilan. Yan ang reason niya. Wala raw siya doon. Hindi siya nakimarites. Nabigla na lang siya na meron ng ganyan, kaya nakibaka na lang siya sa mga bumoto. Awi kung saan-saan. Hindi ko alam yung Marites, yung pala nagkagulo na. Ang alam ko kasi, yung unang intriga, si Jinggoy. Ang alam ko, si Senator Jinggoy ang pinutulak. Pagkatapos noon, si Senator Loren, talagang sabi nga, kung Bicol Express, Congress Express Bullet Train, ang bilis sa Kongreso. Sa Senado naman, chubibo po kami. Sometimes you're up, sometimes you're down. Pangkaraniwan na yung leadership change. Opo, pangkaraniwan po ang leadership change, pero bakit
this time, anong dahilan ho? Bakit kinakailangan magpalit ng Senate President? Nice question. Maraming haka-haka, hindi ko alam. Sabi kasi ni Senator Subiri, si SP Subiri alam ko has been under a lot of pressure kasi yung powers that be, ika nga niya, ako'y nagko-quote lamang, hindi natutuwa sa kanya, ang bagal-bagal at tinututulan pa raw yung mga admin measures katulad ng PI, katulad ng PDEA leaks. Yun ang sabi niya. In fairness naman kay Senator Amy Marcos, siya rin yung nanguna doon sa PI na yan, di ba? Ang alam ko, marami ring unhappy sa hatian ng mga committee, so maraming nagre-reklamo. Lagi namang ganon, sa totoo lang. Tapos yung iba talagang umaalma. So, ibig sabihin ni Senator Amy Marcos dito, maraming ring mga senador raw na hindi nagustuhan nila yung ginawa ni Senator Mig Zubiri. Yung hatian raw. Ano itong mga hatian na ito? Di ba? Kung i-analyze mo, ano itong mga hatian na ito? Hindi ba ito ay tungkol sa budget? Di ba? Kasi may usap-usapan, may narinig akong kwento na meron raw mga billions of pesos na pera na instead na mailagay doon sa Senado, napunta sa Kongreso. I'm not talking here of corruption ha, walang corruption. Merong mga allotted money na mapunta sana sa Senado na billions of pesos na napunta sa Kongreso. Ito yung raw ha, ito di umano ang nadismaya ang ibang mga senador kay Zubiri. Okay? Narinig ko rin dun sa budget kung paano nasingitan ang Senado ng kung ano-anong AKAP, 12 billion para sa PI. Kaya nga, yung 12 billion na yan, I think yun ang nadinig ko ha, di ako sure, pero 12 billion raw na papunta sana dyan sa Senado na yan, napunta ngayon sa Kongreso. Maraming nagulanta doon at parang bakit hindi kami binantayan. So may mga ganon na issue. Ako, wala ako sa diskusyon ha. Sinasabi ko lang yung mga narinig ko kasi second hand hearsay na po ako. So dalawa na yung talagang malalaglag si Zubiri. Isa na doon, hindi na siya suportado sa kapwa niya senador dahil doon. Tapos, may kapangyarihan pang nasaktan dahil dyan sa PDEA hearing na yan. Talagang matatanggal si Zubiri. At tulad ng sinabi ko, nasa dulo ako ng walang hanggang Pilipinas. Senator Amy, alam po naman natin kaninyo, di ba? Common naman itong leadership change. Pero mostly po, dalawang bagay lang yan eh. Either... Ito yung sabi ni Cebuana Gid ako. Ang gusto kong botohin sa next senador ay si Attorney Harry Roque, Attorney Sal Panelo, Attorney Glenn Chong, Attorney Vic Rodriguez, J.M. Morales. Ayan. External factor? Oo. O internal? Dito ho ba internal lang o pinagsamang may external factor talaga? Ewan ko, may balibalitang may external pero wala namang katibayan. Ang alam ko, kahit... Wala kang katibayan, kapatid mo yun eh. Hindi naman siguro di mo alam. Ang dami mong mga kakilala na nandun sa Malacanang. Siyempre naman, aabot talaga yung chismis galing sa inyo. Hindi pinaudyukan niya ng palasyo, hindi rin nila tinutulan. So, ewan ko kung anong ibig sabihin nun. Pero yung internal, talagang marami ng rumblings, marami ng ungol, maraming reklamo, may mga satsat at maraming nag-aambisyon. Ngayon, yung tinutulak na mula sa labas, may naririnig rin ako doon kasi nga, kung minsan, bakit daw ang bagal-bagal ng Senate? Sa totoo lang, hindi naman kami mabagal. Saksakan na ng bilis ng Kongreso. Aminin ko. Kasi, kaya nga, kasi alam natin, yung Kongreso, Senator Amy, minamadali nila yung chatcha na yan, di ba? So tapos ngayon, reasoning na lang nila na mabagal yung Senado. Mabagal ang Senado kasi dapat talagang susuriin ng mabuti kung ano yung mga resolusyon na ito. Dapat lang, kasi taong bayan ang madidihado dito kung alam naman natin ang Kongreso. Alam natin ang Kongreso. Kontrolado rin yan ng Malacanang, headed by Tamba, di ba? Kung gusto nilang madaliin yan, madali lang kasi lahat ng taga-kongreso dyan, kung tutuusin, lahat yan nakanganga lahat nga. Dahil takot sila na hindi rin mabigyan ang budget ng kanilang lugar. So lahat dyan, mga zombie na yan lahat dyan. Takot yan sila kay Tamba. Pero itong Senado, hindi ito magpapakontrol. Nga, tulad ng Chubibo, talaga naman, iniikot lahat ng problema, susuriin, ibababa, titingalain mula sa itaas. Talaga lahat ng problema, iniikot-ikot namin hanggang matapos lahat ng detalye. Kaya, yun nga, yung ating kongresista, hindi naman ninyo masisisi dahil yung distrito nila ang inaasikaso nila. Kami, talagang pananagutan namin sa buong bansa eh. Opo, Senator Amy,
na-timing lang ba ito? Laman ng balita namin kanina, no? Yung ikinuwento rin ni Senator Cheese na dumalo siya sa isang okasyon, birthday ng isang congressman, and then nataon na naandun po si Pangulong Marcos Jr. at si First Lady at si House Speaker Romualdez. And then nagkaroon sila ng, alam nyo na, ng socialization, etc. Pero na-timing din na pagkatapos noon, over the weekend, yung nga, na-confirm na po itong boto, itong pirma, pabor po sa kanya. Ako, sa tingin ako, ano yan eh, talagang sinadya yan na magpulong sila. Bilang papalit kay Mig Zubiri. Timing lang ho ba yun na pag nakita-kita sila dito po sa usapin po ng external factor sa change of leadership? Well, aminin natin na nung tumakbo si Mig Zubiri, nung umpisa, nung nangangampanya, talagang tatlo ang nangangarap maging SP noon. Ang gusto namin sa NP, siyempre, si pinaka-senior, si Cynthia Villar. Ang gusto nung iba, si Mig Zubiri, na siya naman ang nauna. At si Cheese, noong pa, talagang gusto na talagang maging SP. Alam namin yon noong pa yon. Tapos, eto nga, mga pangyayari, itong tungkol sa party, narinig ko lang kay Cheese din yan eh. Kaya hindi ko alam kung ano nangyari doon. Pero tulad ng sinabi ko, wala man udyok yung palasyo, hindi rin nila tinutulan. Opo, pero yun hong sinasabi ho ninyo na walang udyok pero hindi tinutulan. Pero hindi ho ba, practically, yung pong pagpili ng Senate President, lagi po yung may basbas ng Presidente? Well, sa Senate President, hindi ganun kaliwanag, no? Hindi katulad sa Speaker. Dahil sa Speaker, isa lang ang boto na kinakailangan. Biroan nga, yung boto ng palasyo. Pero sa Senador, ang gulo kasi sa Senate, kaya sinasabi ko no, at na-misinterpret nga, na walang kwentang trabaho yan. Kasi ang dami-dami mong amo, 24, may palasyo pa, may Congress pa, may kung sino-sino pa. Kaya, apakahirap talaga. Doon pa lamang sa sinabi mo, Senator Amy, mali ka na. Bakit maging amo yung palasyo na yan? Na that is separate from the legislative. Di ba? Bakit naman maging amo niya yung Malacanang? Dahil kasi dyan sa partido-partido na yan eh. Dyan tayo mapapahama kasi eh. Di ba? So next time, kayong magiging Senate President dyan at lahat ng mga senador dyan, dapat hindi kayo magpapakontrol dyan sa Malacanang. Useless. Gumawa tayo ng 3 equal branches of government pero kontrolado pa rin ng Malacanang. Yan ang mahirap sa atin eh. Trabahong yan. So, para sa akin, ay talagang ganyan. Nakita na natin ilang beses in the past, Ted, if you recall. Huwag ka nang magsalita ng past, Amy Marcos. So, you mean to say, kung walang bayag, walang prinsipyo yung past, pati rin kayo walang bayag. Walang prinsipyo rin kayo. Yan ba ang ibig mong sabihin? Kasi kino-compare mo ngayon ang nangyari sa past at sa ngayon. So, meaning to say, taong bayan pa rin ang niloloko nyo. Pinipilit noon yung ibang kandidato ni Presidente Duterte, pero iba naman ang nakaupo. Tapos sa bandang huli, pinaltan din. Kaya hindi natin sigurado talaga na nadidikta kumbaga yung Senate. Opo. Bakit po si Senator... Sa ako ha, ako conclusion ko ito ha. Conclusion ko lang ito. Nadidiktahan ng Malacanang. Nadidiktahan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman